Habilisan no, mga bossing. Since nandiyan na po si Roque, umpisahan na po natin kay Roque, mga bossing. Goodbye, tambaluslos. Akala mo walang problema sa buhay, no? Goodbye, tambalos-los. Baka naman pag ikaw ang umuwi sa Pilipinas, ay, nandiyan. Sabi ni Benzer, ako na lang hindi blue, Sir Mark. Nandiyan si Anju Moronige. Shout out din sa iyo, boss. Kala mo si Shiro Kansaki, nandiyan din. Kala mo si Roque walang problema sa buhay, no? Goodbye, tambalos-los. Hindi, sa palagay ko ho, mga bossing, si Roque, yan yung mga iniintay niyang mangyari, Yung mawala po si Martin Romualdez, yung matanggal po si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to, mga kababayan? Nagbabaka sakali na baka po pag natanggal itong mga leader na ito, itong mga presidente natin, ay makauwi siya nang hindi nakukulong, mga boss chief amo, sir. Yun ang tanging pinapanalangin ni Roque, mga kababayan. Alam niyo naman yun, di ba? Na makaupo si Vice Presidente Inday Sara Duterte para maging presidente. Siguro napangakuan siya. Sige, kapag ako na ang presidente, pag ako na ang pumalit kay Bongbong Marcos, pihado, panigurado, ikaw ay laya. Ikaw ay walang magiging kaso. Paano nga naman, Roque? Ang yabang-yabang mo dati, sabi mo, ipapakita mo yung mga dokumento, yung mga ebidensya mo, na yung pera o kaperahan mo ay galing doon sa pinagbentahan. Di ho ba, mga kababayan? Ngayon, nung hinahagilap na po, nasaan na daw yung pera? Wala, hindi na bumalik si Roque, mga bossing. At yun po ang tanging katotohanan kung bakit po lumabas ng bansa si Attorney Harry Roque. Wala na pong iba. Hindi yung kagaya nung sinasabi niya na kesyo daw ho, kaya siya lumabas ng Pilipinas kasi ginigipit siya ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ho maniniwala dun? Mga DDS na kapwa ho nila. Sila lang ho ang sila lang po ang maniniwala dun, mga kababayan. Ang totoo, hindi niya maipaliwanag magkano yun, halos 65 million ata yung pera na itinatanong sa kanya. Kung paano niya nakuha. Hindi maipaliwanag. Di ba? Idagdag niyo pa ho, mga bossing, kung bakit hindi makauwi si Roque ay dahil na din po sa kasong kinakaharap po. Human trafficking ba naman ang kasong kinakaharap walang bail. Malabo. Kaya po kapag kayan umuwi, sa airport pa lang po, parang kagaya po nung ginawa sa dating Pangulong Duterte na pagsalubong, mga bossing, sinalubong sa airport. Di ba? Sinalubong sa airport. Tapos wala nang kawala. Rekta na huto sa Oblo, mga kababayan. Pasok, Roque! Goodbye, tambaluslos. Goodbye, Zaldico. May you kiss the rain. Si Zaldico nasaan na kaya? Si Zaldico naman kasi, ang tagal umuwi. Di ba? Alam nyo, dapat magpaliwanag din si Zaldico, mga kababayan. Hindi yung nandoon siya, tapos sasabihin, hindi pa ako makakauwi, etc., etc. Kailangan magpaliwanag din siya, mga bossing, at kailangan umuwi muna siya. Ang iniisip tuloy ng mamamayang Pilipino ay nagtatago na siya. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, si Zaldico, kumpare ng mga Duterte yon. Di ba? Akala iniisip, siyempre, miski ho tayo, mga kababayan, iniisip natin na baka nagtatago na to Ayaw humarap Kesyo, lumang style na ginagawa niya, yung kesyo daw may sakit at hindi alam kung kailan makakauwi, makakapagkailan daw gagaling. Harapin. Di ho ba? The old rails of a jail cell. Sana po makahalik kayo sa bakal ng rehas. Magkakasama kayo kung sakali. Di ba? Ikaw panigurado na. Yung sa kanila, kung sakali pa lang. Kung may ebidensya yung kanila. Pero yung sa'yo, mukhang paglapag na paglabag mo sa Pilipinas, tingin ko, hahalik ka agad sa rehas, Roque. Yung kanila, sakali pa lang. Di ba? Ma'am Lisa Gon, Ma'am Forever. Shout out po sa inyo. Sa inyong mga kulungan. Daan po natin sa legal.
ikulong po natin silang lahat. Huwag po natin sila bigyan ng benepisyo ng madaliang pagkakatapos. Kinakailangan makatikim po sila ng pagkakakulong. Kaya po aking panawagan. Ako, magsasama-sama kayo doon kung sakali, Rocky. No? Magsasama-sama kayo kung sakali. Uulitin ko, mga kababayan. Yung dalawa, pag napatunayan, no? Pag nakapaglabas sila ng ebidensya, tapos kaso, tapos kulong. Yung kay Roque ho, rekta na ho, nakulong to paglapag na paglapag ng Pilipinas, mga boss. Sumabog ba ng bulkan? Uy! Pati bulkan naman, nadamay dito kay Harry Roque. Anong bulkan naman yung gusto mo sumabog? Mapayapa po sana at sang-ayon pa rin sa batas. Ano daw? Hindi ko naintindihan yun. Sumabog man ng bulkan. Ulit nga, paliwanag mo yun. Hindi ko naintindihan yun ah. Makatikim po sila ng pagkakakulong. Kaya po aking panawagan. Sumabog ba ng bulkan? Mapayapa po sana at sang-ayon pa rin sa batas. Ano kinalaman ng bulkan doon? Ano kinalaman ng bulkan doon? Hindi ko na-gets yun ah. Sige nga kayo dyan sa comment section. O sabi ni Shiro Kansaki, yung puwet ni Roque, mauunang sumabo. Uy, grabe. Baka mamaya nga pag uwi nito ng Pilipinas, happy-happy to eh. Ano? Sa tingin ko lang mga kababayan, unang-una si Roque mahilig magpa-topless ng lalaki. Oh. Di ba? Naalala nyo, yung kay Ronnie Liang, nakasakay sila sa bangka. Oh, tingnan natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang. At doon sa sa Obloho, mga kababayan, left and right, no? Sa kahit saan siya tumagilid, merong baka may bumarurot sa kanya. Alam naman po na, nako, ganyan na ganyan, no? Yung mga kaligayahan ho ni Attorney Harry Roque, mga bossing. Sabi ni nasa si Chi kanina, yung puwet ni Roque mauuna daw sumabog. Kung makapagsalita, akala mo walang problema, mga kababayan. Anyway, wala naumpisaan natin diyan, mga bossing. Di tuloy-tuloy na ho natin. Dito naman mga kababayan, yung gawa-gawa. Ako alam ko ito at halatang-halata po, gawa, Ma'am Princess Paris, shoutout sa iyo, gawa-gawa na peke ng mga DDS, mga boss. Anomalya sa flood control. Yan. In-AI nila, mga kababayan. In-AI nila yung mga diskaya. Siguro gustong-gusto nila na matanggal talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Gigil na po sila talaga na